Good morning kamag-aranon, kape tayo. O, diba? Maaga pa po akong gumising kasi po pang-araw ho kami. Ito po yung mga gawain ko dito sa isla. Maaga pa din ho ako nagadilig kasi yung tubig dito sa isla is limited lang po siya at saka may oras lang po talaga yung agas po ng tubig dito. Kaya maaga pa ako magdilig. Umaga at hapon ako nagadilig kasi kawawa naman yung mga tanim. Mamaya sobrang init, tapos pagkahapon diligan ko naman kasi ang init po talaga. Kaya hindi na po ako natutulog pag gumising ako ng 2:30 AM in the morning. Nagluluto ako ng trabante ko. Mag-aalis ang trabante ko ng 4:30 kaya mag-start na din ako maglinis at saka ako makikita kong ligpitin dito sa bahay. Kaya inuuna ko po talaga is yung tubig. Kasi yung tubig dito is, 'di ba alam niyo naman na ang tubig dito is may schedule kaya mga 6:30 or 7 wala ng tubig. Paswerte-swerte na lang kung ang tubig dito is aabot ng 7:30 to 8. Kaya itong ginagawa ko pag wala akong labahin, kaya yan, dinidilig ko lahat to dito para ito. Kasi mahilig po ako sa halaman, pero green and green na lang yung halaman ko dito kasi dito kasi sa isla, yung mga tanim ay mamamatay man din kung hindi mo talaga alagaan na mabuti. Kaya dito, nagatanim din ako ng kabulaklak. Syempre, nagatanim din ako ng gulay. Kaya every morning, routine ko na po talaga yung magdilig at saka ng hapon. Kaya busy talaga ang buhay dito sa isla. Kahit nga asawa ka lang, dito ka lang sa bahay, pero busy ka pa rin. Yan po, medyo mahangin, pero kailangan magdilig. Yan, kasi ilang days din dito na sobrang init. Kaya parang 1 week na sobrang init dito. Kaya dilig-dilig na lang ako. Kaya medyo kanto dito ang tubig namin minsan. Kung sobrang tig-init, yung tubig namin is minsan wala, minsan meron. Kaya kailangan dito sa isla talaga magtambak. Not only magtambak lang ng matubig, syempre pagkain din ho. Kasi minsan kung may bagyo kasi wala po talagang biyahe dito sa isla na galing Mindoro papunta dito sa isla na mga barko para maghatid ng mga pagkain. Kaya kailangan din po mag-impok dito ng mga pagkain kung alam naman ho is coming po ang bagyo. Kaya kailangan po lalo na yung mga itlog, mga dilata or mga frozen food. Dito kasi sa isla makakain na kami ng fresh kung katulad yung native magbenta, yung may nilagaan. Kadalasan po kinakain po namin dito is mga frozen. O diba? Ganyan kayaman ng isla. Kaya kayamanan din, 'di ba? Mayayaman din ang taga-isla at syempre pera din ang umiikot dito sa isla. Kaya kung negosyante ka dito at marunong ka talaga sa gawaing negosyo at pasensyoso ka, game na game ka dito sa isla. Kaya dito lang ko namin natutunan dito sa isla kung paano magtipid, kung anong kahalagahan ng pera, anong kahalagahan ng buhay. Kasi dito sa Islam talaga ma-realize na kung paano budgetin ang pera, paano magtanim. Kaya dito mo din matitaste or masusubok yung ang buhay nyong mag-asawa at syempre ang buhay dito sa isla. Kaya dito, sobrang tipid ho talaga dito sa isla. Kung hindi ka marunong magtipid, kung luho lang din ang isip mo, wala ka talaga patutunguhan. Dito sa isla is maraming mautangan dito pag meron kang ATM. Pero dapat din talaga magtipid dito, lalo na yung sa mga gulay-gulay kasi dito sa isla mahal ho talaga ang mabilihin. Oo, matatawag natin na araw-araw may sahod, kahit umulan may sahod, pero dito mo talaga matitigis yung sarili mo na kailangan mo pa rin magtanim at saka magtipid. Kaya dito ko lang din na-realize kung paano magtipid, anong kahalagahan ng pera, anong kahalagahan ng buhay, at syempre ganyan ang daily routine namin dito. Maaga pa magising para mag-prepare na trabante kong pang-araw, mga estudyante, tubig, maglaba, lahat po ng mga gawaing bahay dapat maaga ka pang gumawa kasi pag once na tanghali ka na wala na tubig, di ba? Mahirap pa naman na walang tubig. Yan po, naghuhugas na po ako ng mga kinainan namin at saka maglilinis na rin ako para isang ligpitan na para mga 8, 9, 10, yan, panapahinga na hanggang maghapon. Paghapon na naman yan, ligpit na naman.
imbak ng tubig, kung ano mga kailangan, para pagdating ng wala ng tubig, at least lahat ng gawain is tapos na. Kaya araw-araw na lang ganyan, ang buhay namin dito sa isla, umiikot na lang sa bahay, paligid, at dito sa isla. Magligpit na. Yan, syempre, magpatay na ng mga ilaw kasi 5 o'clock na. Gisingin ko ng aking estudyante. Bye-bye!